Sa mapagpalang araw sa ating lahat, ako po si Sarines Paloma at ang lahat kong ritulan para sa daily devotion na pinamagatang definition. Define your God-given goals. So, may panibago po tayong series na 7 principles to achieve our God-given goals. No? Yung scripture natin is Ephesians chapter 2 verses 10 and sinasabi na, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them." Sa Tagalog, sapagkat tayo kanyang pinakamahusay o gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos nung una pa upang siya nating lakaran. So, yung sinasabi doon na define your given goals, no? Yung teaching natin ngayon is purpose. We are God's workmanship. So lahat naman tayo may purpose sa life, no? May layunin tayo sa buhay natin. Kanya-kanya, no? So yung layunin natin dito sa mundo is hindi natin nilikha. Kasi meron na tayo niyan eh. Ginagawa pa tayo Diyos, alam ni Diyos na meron tayong purpose sa life na gagawin dito, no? So we just have to discover our purpose. Yung purpose na yun is nagagaling yan sa kaisipan ng Diyos. And sinasabi na, if you want to know your purpose in life, go back to your Creator, no? Repentance. Talikuran mo yung mga gawain mo masama, yung mga nakaka-habit mo na ginagawa before na wala pa si God, itigil mo yun, no? So, lahat ng hindi kaloob ng Diyos is itigil mo. Talikuran mo, repentance. And after yun, lumapit ka kay Jesus Christ. No? Kaya nga, we are God's workmanship. Balik tayo sa ating Panginoon. Next is number 2, identity. We are created in Christ Jesus. So, identify natin, no? At ang identity natin is mahanap lang kay Jesus. Once na nanampa tayo kay God, then tinalikuran mo yung makamundong gawain mo dati, no? So, ikaw ay dinedeklara ang new creation ng Diyos. So, bagong ikaw, hindi na ikaw yung dati, diba? At yung identity natin is hindi natin mahanap sa tao, kundi matatagpuan natin yan sa ating Panginoong Hesukristo. At kapag tayo nalalapit sa ating Diyos, nagkakaroon tayo ng bagong identity, no? Bagong ikaw, bagong pagkatao mo. We are new creation. So, bilang Kristiyano, identity natin na kay Kristo. No, na kay Kristo tayo. So, we are created in Christ Jesus. Next is contribution. May purpose, may identity, may contribution. So, we have good work to accomplish. So, kung ikaw ay Christian and you belong to Kingdom of God, meron kang purpose na nagmumula kay God, ng kaloob ni God sa'yo, no? At the same time, you have contributions. Yung good works na sinasabi dito is contribution mo sa kaharian ng Diyos, sa Kingdom of God, no? Mayroon kang mission na pinapagawa ni Lord God sa'yo, and ayun, may contribute mo yun sa kaharian ng Panginoon kasi nga kaloob yun sa'yo ng Panginoon na gawin mo yung bagay na yun, na mission na yun, and contribution mo na rin yun sa Kingdom of God. So, bilang application, number 1, define our God-given goals. Napahalaga na may goal tayo sa buhay. Kasi kapag wala kang goal sa buhay, wala nonsense yung buhay mo, wala kang kwenta. You're nothing, diba? Kasi kung, ayun nga, kung wala kang clear na goal sa buhay mo, again, we're lost. We're lost. So, kailangan natin bumalik sa Diyos. Yung goal natin is dapat nag-originate kay God, no? So, we have to identify, also we have to define kung ano yung goals natin sa life. So, define our God-given goals. Next is define who are we in Christ. So, sino ba tayo kay Kristo, no? Ano na ba tayo, no? So, hindi natin magkaroon ng clarification, definition kung ano ba tayo kay Christ. Kung ayun yung tanong, sagot mo lang yan, you're a follower of God. Anak ka ng Diyos, diba? So, a child of God. We really have to define you where are in Jesus Christ.
So define who are we? Who are we in Christ? And lastly is define our specific contributions. So malawak yung kaharian ni God at sakop ng Diyos lahat ng kaharian. Excuse me. And lahat ng tao, no? Lahat ng mga aspeto, buhay ng tao, halaman, hayop, kapaligiran, lahat yan sakop yan ni Lord, no? Kasi nga lahat pag-aari ni Lord kasi siya ang gumawa ng new creations. So kayong specific contribution natin is patuloy lang yan na ibibigay sa'yo ni Lord God. So let make this world a better place. So define our specific contribution. So ayun naman po yung aking tunan sa daily devotion. Naway manatunan kayo, may share sa iba, at syempre ma-apply sa ating buhay. So ayun naman po, thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.